Good morning everyone. Ako bakit ba naman ito kagaaga mo namang nag-o-off? Hello po. Na masyado akong nag-worry kagabi. Napanood ko kasi yung live nung mga PNP na nanggulo ng haras nanugod sa Davao City. Sa Kingdom of Jesus Christ. Simbahan yon tsaka eskwelahan. Alam niyo ba kung gaano karami napatay? Una sabi may namatay isa. Sumunod, 2. Sumunod naging 5. Tapos sabi 6. Pero yung kasiguraduhan kung ilan talaga yung namatay, hindi ko na nasundan, nakatulog na ako So kulang yung report ko sa inyo. Hindi. Nung unang sinugod yun, ng mga PNP din na yun, 2 napatay Isang bedridden na pinilit nilang bumangon, pinasok nila yung bahay kubo nung matanda, bedridden yung nakahiga, pinilit nilang pabangunin, tsaka pinalabas ng bahay. Ilang patay, ilang oras lang patay. Tapos, yung anak yata, yung asawa yata nun, o sino pamilya, babae, namatay din. 2 namatay nung unang sumugod sila. Ngayon, ang daming namatay. Hinihiri sa Senado yan Tapos sabi nung mataas ang posisyon din sa gobyerno, aayusin. Hindi na magiging marahas yung magiging pagsugod sa pangalawa. Pero nung nanugod sila noon, pumasok ang NBI. Yung NBI, maayos na pumasok, maayos din lumabas. Ito, nanugod na naman. Napuyat ako. Pero hindi ko na nahintay yung final na pagbilang kung ilan talaga yung namatay. Mamaya babalikan ko. Diba? Kayo muna. Sobrang karahasan. Alam nyo ba, nung pinapanood ko yun, halos hindi ako mapakali. Yung nanginginig ba yung mga legs ko? Kasi, yung pangyayari na yun sa kanila, simbahan yun na sinugod ng mga pulis, mga PNP sa pangunguna ng Torre. 3,000 daw yung pulis yung mga PNP. 3,000, ang dami talaga. Tapos yung sinugod nila simbahan, alam naman nung simbahan na yon tsaka nung eskwelahan na yon, nasusugurin sila. Naka-announce naman Tapos, nagkaroon ng conversations na magiging maayos. Kaya lang, hindi naging maayos Kasi, nung nag-uusap sila sa harapan, dun sa likod, binabaklas na ng mga PNP. Yung bakod sa likod. Tapos, nagsaboy ng tear gas, dun unang may namatay. Doon sa tear gas na isinaboy. Bakit ko na naman content ito? Nung nag-live yung mga vloggers, nakita ko agad susugurin na po, yun ang una pasugod na sila, sunod-sunod no? So, kaya napiprepare ka. Tapos, meron na lumilipad na drone, prepare ka pa rin, Pero alam niyo ba, nung sumusugod na, grabe yung kaba ng dibdib ko. Hindi ako yung nandun Pero yung takot ko ba, alam mo yun, na parang nag-iinarte ba ako? Parang ganun no? Iba yung epekto. Hanggang sa nung kumakain nga kami ng hapunan ano ba pinapanood mo? Sabi ng kapatid ko, yung panunugod ng mga PNP sa Philippines, sa Davao ako. 3,000 sundalo PNP. Bakit? Pangalawa na yan nila. Tapos nung nag-uusap kami, nakakatakot naman yan. Di sabi ng bayan ko, ewan ko kung pinanood nila kasi sinabi ko sa YouTube Alam niyo ba? Nung kasalukuyan nanggugulo na yung PNP sa mga sibilyan doon sa simbahan at saka sa eskwelahan, gusto kong humiyaw
Gusto ko silang tulungan, kaya lang ala naman akong kakayanan. Sabi ko, sino ang dapat tawagan para itong nangyayaring karahasan na to, mahinto. Hindi ba pag mayroong karahasan, ang hinahanap natin, una, pulis. Yeah? Pulis. O di kaya yung barangay kagawad, hindi ba? Kasi nandun ka hindi ba? Yeah? Kaya sabi ko, sino ang tatawagan, sino ang hahanapin? Ang administrator ng simbahan na yon at ng eskwelahan na yon, nung lugar na yon, yung KOJC, si Duterte, si Tatay Digong. Alam na alam nila yung mangyayari. Ang mayor ng Davao, Duterte. Pero, nung akto na yun, wala silang nagawa. Kasi, merong daladalang papel at ang involved talaga, ang nangharas, PNP. Doon mo makikita yung manda, yung utos ng pinakamataas na walang makakabali. Kahit yung sinasabi nilang dokumento na ipinakita ay hindi na akma doon sa gagawin. Diba? Tapos marami nang nangyari. Yun nga, namatay. Alam niyo ba? Ramdam ko yung nangyari. Bakit? Yung mga anak ko, di pala, ako muna. Nung panahong ako po ay meron bang eskwelahan, lagi akong sinusugod nung kapatid ko. Lagi nga akong ginugulo yung mga kapatid ko. So, pasensya ako. Nandun ako sa loob ng gate, ng eskwelahan ko, nandun siya sa labas ng gate, nang gugulo. Magsusumbong ako sa nanay ko, ala ring magagawa. Hindi ako nagsusumbong sa tatay ko, wala naman kaming komunikasyon ng tatay ko kahit noon Tapos, i-report ko ba sa barangay? Hindi ko ginagawa. I-report ko ba sa pulis? Hindi ko ginagawa. Kasi alam, ang tingin ko, simple lang. Nung napunta na ako dito sa Amerika, hinaharas na niya ngayon yung mga anak ko. Paano ko nalalaman? Hindi ko alam Nalaman ko lang na sobra na yung panghaharas kasi tinawagan ako sa messenger nung balay ko. Balay, nagugulo po yung kapatid nyo, ganon. Ang takot ng balay ko, baka lumaban yung anak ko, magkaroon ng problema. Sinugod niya yung lugar kasi yung nasunugan ako Pinapaayos ko ng konti yung tinitira ng mga anak ko. Nang sa gayon naman, hindi tumutulo doon sa mukha ng anak ko, nung special child ko, yung ulan. Tapos hindi bumabaha doon sa tinutulugan nila pagka bumabagyo o malakas ang ulan. So wala sila, hindi nila mapigil. Nanonood lang yung mga manggagawa. Walang makakilos kasi kapatid ko yon. May posisyon sa gobyerno. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, iharap mo sa akin. Iniharap sa akin yung messenger. Minumura ko siya, siya hindi siya nagmumura. Sabi niya doon sa mga nakapaligid, narinig niyo minumura ko, sabi sa akin. Talaga, ba't hindi kita mumurahin? Yan lang ang tangi kong magagawa. Nandito ako sa Amerika, talagang mumurahin kita. Minumura ko siya. Walang yaka ako, mga pamangkin mo yan, kadugo mo yan. Sabi kong ganon. Ang ipinapagawa ko, bahay ko, natira ng sunog. At yung lote na yun, lote ko. Merong parte doon hindi ko pag-aari. Bakit inaangkin ko ba? Hindi ba? So, ganon. Yun ang naging buhay ng mga anak ko. Nung wala na ako una ako sinusugod Ngayon yung mga anak ko na. Kaya yung nangyari sa Davao City, ramdam ko yun. Nanginginig ako yung tuhod ko. Talagang kumikilig yung tuhod ko. Yung mga legs ko. Iniisip ko sino tatawagan. Pero alam nyo ba? Mayroong pwedeng magpahinto nun Isang tao lang. Tatawagan lang niya, hinto. Huwag niyong ituloy, baka may mamatay. Pero walang pumigil. Pero makikita mo, yung pinaka
leader nung mga nanghaharas, nung nanunugod, nasa telepono, may kausap siya. Diba? Ibig sabihin, meron siyang kausap doon na parang siguro yun yung boss, yun yung mastermind, parang ganun, diba? Ramdam na ramdam ko sila kasi tinanas ng mga anak ko eh. Hindi lang ganun kalala. Kasi hindi naman kami mayaman. Ano yung dahilan nila? Hinahanap nila yung pastor. Pero natuklasan ngayon, yung pastor, wala doon, yung pangalan ng pastor, wala doon sa papel na dala-dala. Yung 4 lang. Ang gulo, no? Pero ako, nung ginugulo ng kapatid ko yung mga anak ko, ano dahilan? Hindi ko alam. Diba? Ang naisip ko lang na dahilan kung bakit niya ginugulo ako at ginugulo yung mga anak ko, inggit ba? Selos ba? Diba? O yung posisyon ko ba doon sa nabili kong lote? Diba? Nakakalungkot, hindi ba? Ramdam na ramdam ko yung panunugod na yun. Ramdam na ramdam ko. Sabi ko sa anak ko, "Hi Kaden, napanood mo ba yung sa Davao City? Kung di mo pa napapanood kay Jen, pagkatapos dito, balikan mo." Ramdam na ramdam ko yun kay Jen. Tapos, bago yon, lagi ko kinakausap yung mga anak ko. Pag nanggulo, wag anak kayong kikibo. Hayaan nyo siya. Hayaan nyo lang siya. Ayoko ng gulo, sabi ko. Ayoko masaktan kayo. Kasi pag lumaban yung anak ko, magkasing laki ng katawan eh. Pero, mas matigas ang buto syempre ng kapatid ko. Diba? Ang kaaway mo, sa lote mo, kapatid mo, kadugo mo, hindi ibang tao. Pwera na lang, kung yung ibang tao talaga, pinakikialaman talaga yung kung anong meron ka. Kaya yung nangyari sa Davao City, grabe yun. Ngayon, yung mga PNP, ayaw umalis doon sa lugar. Ngayon, ang makapagpapaalis lang doon, yung korte. Sarado. Sabado nangyari, Linggo, Lunes, Martes pa raw. Ayos yun. Di ang tagal doon, ano? Ang tagal. Nung nagkakagulong ganon, sabi ko, nasan yung mga pulis Davao? Nung pala, yung pulis Davao, coordinated din doon. Diba? Sino ngayon ang hihinga ng tulong ng mga tao doon? Andun yung mga abogado nila, pero hindi sila pinakikinggan. Ang sabi nung hepe, yung tore, basta papasok kami, tapos sabi gano'n, sa ayaw nyo sa gusto, papasukin namin yan, hahanapin namin si pastor, eka. Ngayon, hindi nga, illegal nga yan gagawin nyo, sinasabi ng attorney. Illegal na ako, illegal, magreklamo na lang kayo pagkatapos ang gagawin namin. Ganon yung salita. Ang sakit, di ba? Sakit, di ba? Diba? Naka-television, naka-live. Hindi mo naman di sasabihin na hindi alam nung hepe na hindi naka-live. Announce yun, ang daming camera, ang daming social media, influencer. Meron doon na stream media. Kaya lang sabi ng mga vlogger, wala yan, bias yan, ginaganon. Hindi nagsasabi ng totoo yung mga mainstream media na yan. Kasi may kinakampihan yan. Kaya habang nagbibideo sila, maririnig mo, binabanatan nila yung baka naman iba yung sasabihin mo sa sinasabi namin, ganagan nila. Pareho tayo ng nakukunan ha, pareho tayo ng tinututukan ng video, sabi nila. Baka naman iba na naman ikwento nyo, gano'n. Si Sara Duterte, taga Davao. Duterte. Davao yung kinugulo. Pero, diba, wala silang ibo. Kasi, yung kumikilos, higher in position, at saka sila, yung talagang mandato na magpapairal ng peace and order. Pero, yung bang kinikreate nila ay peace and order, diba? Nakakalungkot. Kaya nakakatakot eh.
Ngayon ko naiisip. Kaya yung mga reklamo ko, yung sinasampa kong, yung pag humihingi ako ng saklolo sa barangay, pag ipinapablatter ko yung kapatid ko, ba't hindi tinatanggap? Siguro nga, ganun din sa sitwasyon ng Davao. Diba? Ang hirap. Kanino ka hihingi ng tulong? Samantalang PNP, yung nanggulo, naka-televise talaga. At saka sinabi niya, pagkatapos ang gagawin namin, sige magreklamo kayo. Bakit ganun? Diba? Bakit kailangang ireklamo ka pagkatapos ng gagawin mo? Ano ba yung gagawin mo? Hindi ba? Nakakalungkot. Kasi hindi man ganon kalala yung naging sitwasyon ko at ng aking mga anak. Ramdam na ramdam ko sila kasi sinusugod din ako eh. Ginugulo din kami eh. Diba? Ngayon, nandun sila. Nagdatingan na yung mga ibang mga kwan, di ba? Ang dala nila, warrant of arrest. Pagka tinignan mo yung ibig sabihin ng warrant of arrest, iba sa search warrant. Di ba? Yung warrant of arrest, hinahanap mo yung tao, gagalugarin mo yun. Pero, hindi kasama sa warrant of arrest, nasisirain mo yung pader o yung bakod. At hindi kasama doon yung mag-i-spray ka ng tear gas. At hindi rin kasama doon yung sasaktan mo yung mga tao. Dahil meron kang dalang warrant of arrest. Yung warrant of arrest, aarestuhin mo yung sinasabing masamang tao. Nakakalungkot, diba? Nakakalungkot. Bakit ito yung naging content ko? Kasi, ganun na ba kagulo sa Philippines? Wala na bang wala na bang malalapitan? Kasi, biruin nyo nga, ang nanggulo PNP. Tapos naka-televise, naka-live. Tapos ang sinasabi niya, pagkatapos ang gagawin namin, tsaka kayo magreklamo. Diba? Maghabla kayo kung gusto nyo. Ganun ang sinasabi. Yung una nilang sugod, nakahabla na siya eh. Tapos sumugod sila uli, siya uli, ang leader. Ang sabi ng mga tao ngayon, pag nabasa mo yung mga comments doon sa live, sabi nila, nasaan yung ganito? Isang tawag lang niya yan na hinto. Tapos meron mababasa may comment, kasi, sasagot yung isa, kasi siya yung nag-uutos. Sino kayo na magpapahinto? Ipahihinto niya yung sarili niya. Ganun na yung mga komento. Nakakalungkot, diba? Isang mali mong galaw habang matagal, isang mali mong desisyon, isang mali mong galaw, matagal mong pagdudusahan yun kung mali man yun. Tahimik ang lahat habang pinapanood. Siguro nanonood din sila. Pero sino kaya sa mga nanonood yung lumuluha? Sino kaya sa mga nanonood yung nararamdaman yung sitwasyon ng mga taga Davao? Hiyaw sila ng hiyaw. Wala kaming sandata. Ito ay tahanan ng Diyos. Ito ay eskwelahan. Walang nakikinig. Diba, no? Tapos ito yung after effect. Nandun sila. Hindi pa rin nagsasalita si Tatay Digong. Hindi ko alam kung ano yung pag-uusap na nila. Pero dito sa social media, wala pa siyang sinasabi. Pero hindi ko pa na-check. Baka meron na. Diba? So, kulang yung information ko. Bakit? Kasi ito lang yung time ko kagad kadarating ko from bahay. Andito ako sa work ko ngayon. Okay naman yung pasyente ko. Hindi siya nalaglag ngayon sa floor. Kasi kinausap ko siya kahapon. Sabi ko, hindi safe sa'yo yung tatayo. Hintayin mo muna na makaporma yung therapy na ginagawa sa'yo. Nakinig naman.
Kaya wala siya ngayon sa floor. Nakakalungkot lang, di ba? Ano yung pwedeng gawin nung namumuno? Isang tawag, di ba? Pero hindi niya ginawa kasi meron silang gustong ipatupad. Ang sabi nila, gusto daw makuha ng mga tao yung lugar. Kaya nanggugulo. Naisip ko. Nung ginugulo ako nung kapatid ko, yun din ang naisip ko nun eh. Gusto niyang makuha yung kung saan ako nakaposisyon. Ganun din naisip ko syempre. Kasi wala akong kasalanan doon. Wala akong ginagawa. Bagkus pagka nga nangangailangan yan eh. Pag may problema yan at walang makasolusyon, tatakbo sa akin yan Ate Jeng. Ate ako. Hindi ko siya natitiis. Even yung mga anak niya, pag lumalapit sa akin, hindi ko natitiis. Hindi. Sabihin, tita, ganun eh. May seminar, tita, o ano, magkano ba? Ganun. Hindi ko natitiis. Sabi ko nga, kung may problema kami magkapatid, hindi kasali yung pamangkin ko. Pero yung asawa ng kapatid ko, dahil sa kasawsaw siya, ay di buwisit din ako sa kanya, hindi ba? Ganun lang yun eh. O di naman kaya yung kapatid ko matino, pero yung asawa buwisit. O di ba? Di pareho silang buwisit, di ba? O yung mga hipagkutbayaw ko, mga buwisit. O di ba? Mas gusto nila ikabit. O ganun lang yun. Di ba? Pero sabi ko sa mga anak ko, anak, hayaan ninyong kami lang ng tatay niyo magkagalit. Siyempre, magkagalit kami nun. Iniwan ka ba eh? Pinagpalit ka sa babaeng bata eh, di ba? Tsaka hayaan nyo lang na magsaya sila doon. Kasi natutuwa doon sila sa kabit. O, yun ang gusto nila eh, di ba? Ayaw nila sa legal wife eh, di ba? Okay na yun. Ganun ko na lang tinitignan ng lahat. Basta anak, huwag kayong sasaw-saw. Kasi baka dumating yung panahon, maging maayos ang lahat, kayo yung maipit. Sasabihin nila bastos ka. Tapos ang sinasabi ko pa sa mga anak ko, tignan nyo ako, duwag ako. Duwag ako eh. Ngayon lang ako nakapagsasalita. Ngayon lang. Sa social media pa. Kasi only God can help. Sabi nila, wala na ako malapitan. Dito ako sa social media. Sabi ko sa mga anak ko, anak, hindi masamang maging duwag. Kasi yung duwag, pinagtatawanan man siya, niyuyurakan man ang pagkatao niya ng mga tao, nananatili pa rin siyang nandyan. Tapos darating ang time, yung duwag, makapagsasalita, hindi dahil sa naging matapang siya, kung hindi dahil sa nagkaroon na siya ng konting lakas ng loob para aminin at tanggapin yung mga kasawian niya sa buhay at handa na siyang sabihin sa tao, ito po ang totoong buhay ko. Kaya sabi sa mga anak ko, kung tatawagin kayong duwag, hayaan nyo sila. Ang importante, yung pagdating ng time, yung paghihintay mo, yung pagtitiis mo. Kasi pagdating ng time na yon, hindi na nila ikaw sasabihang duwag. Ang sasabihin nila sa'yo, ay, ganun pala nangyari. Diba? Kaya nga sabi ko, lumayo kayo dyan sa tsuhin yung walang haya. Lumayo kayo dyan sa mga hipag kong ganito. Pagdating sa usapin tungkol sa akin. Pero, magrespeto kayo. Respetuhin nyo dahil kapatid ko yan. Respetuhin nyo yan dahil kapatid ng tatay nyo yan. Respetuhin nyo yung kabit na yan dahil kabit ng tatay nyo yan. Pero, pag nagpunta yan sa bahay ko, tatambay na naman at mag-iinom doon at magwawala, ayoko yun. Ayoko yun. Hinahayaan ko sila dahil yun ang gusto nila. Pag po ayaw, huwag niyong pipilitin sa gusto niyo. Ayaw eh. Hayaan niyo sila. Di ba? Kasi darating yung time, baka naman pag meron na rin kayong gusto, pigilin kayo, sana naman. Hindi, di ba? Ang sasabihin mo, oy, nung kayo, pinagbigyan ko kayo, hindi ko kayo pinansin. Ngayong ako, dapat wala ring pansinan, di ba? Fair enough, di ba? So, balikan natin yung Davao. Kawawa.
Anim yung namatay. Kung namatay sila dahil sa sigalot na yon, sa chaos na yon, hanggang doon na lang ba sila talaga? Siguro nga hanggang doon na lang. Pero ang sakit, di ba? Ang sakit. Ngayon, sabi ng mga expert, mga abogado, marami silang kakaharaping reklamo at demanda. Kaso, balikan naman natin ngayon yung kapatid ko. Ngayon, tahimik eh. Sana nga kapatid, wag mo na kaming guluhin. Kasi, kung yun, inilive, kasi yun ang utos ng mga i-live na lang natin kasi wala tayong sandata. At least makita ng buong mundo. Ganon din ako. Hindi ko pa napapanood yung karahasan na yon sa Davao. Ang instructions ko na sa mga anak ko. Pag may naramdaman kayo na nagugulo dyan, video nyo lang, live nyo. Ilan kayo dyan? Ilan yung telepono nyo? 5, 10? I-on nyo lahat, tutok lahat doon. Tapos, habang nanggugulo, babanggitin nyo lang, sinisira na po nila yung gate namin, ang pangalan po nung sumisira ng gate namin, ang mga nambabato po, mga nandito lang, siguro kapitbahay, ganun lang. Diba? Sabi ko, nagkakasayahan kayo dyan, binabato kayo ng kapitbahay, i-live nyo, para malaman ng mga tao, itong mga kapitbahay nyo na to, na pag-araw ng birthday nyo at nagkainuman at nagkaroon ng video kayo, binabato kayo. Diba? Ganun na po ngayon ang social media. Kasi magrereklamo ka sa barangay, wala rin naman. Di ka nga tatanggapin eh, diba? So, i-social media mo. Ako po, yun na. Ako po, nagsasuggest din sa inyo, may problema kayo, may kaguluhan, i-live nyo. I-expose nyo dito sa social media. Wala na eh, diba? Ako yun po, totoo to. Ang instructions ko sa lahat nung nandoon na pamilya ko, i-live nyo sila, i-video nyo sila. Kung ilang account meron kayo, ganong karami. Pag nagising ako, o makita ko, magre-react ako. I-share ko yan, at tapos sasabayan ko ng live. Habang nagla-live kayo, papakita ko, magla-live ako. Diba? Wala po kami magawa eh. Wala kaming lakas. Wala. Yung nangyari sa Davao, malakas ba sila? Wala rin. Wala nga nakapigil doon sa ginagawa. Hindi daw legal yung ginagawang pagsugod, pagpasok. Ba't wala silang nagawa? Kasi, PNP. Under yun sa pinakamataas na nakaposisyon sa Pilipinas. Siya lang ang makakapigil. Pero dahil hindi niya pinigil, hindi tumigil. Diba? Ganon din kami nun eh. Kaya, nagsumbong ba kami sa polis? Hindi. Kasi, konsihal siya nun. Kaya nga, ayoko na siyang Hindi po, pag po ang pamilya mo ay naging politiko at maganda yung trato sa'yo, sigurado, maganda yung trato niya sa ibang tao. Pero pag ang politiko naman na pamilya mo, maganda yung trato sa ibang tao, sa'yo hindi. Hindi totoo yun, plastic yun. Bakit? Pangit yung trato sa pamilya sa tingin mo. Hindi balik halang yung ginagawa sa'yo o pakitang tao. Ganun po ako. Pangit ka sa pamilya mo. Ano magagawin mo sa ibang tao? Diba? Ganun lang. Hindi po ako naninira. Nagsasabi lang ako ng totoo. Buhay ko. Duwag po ako. Kaya nga ngayon lang ako nakapagsalita eh. Gaano katagal na ba yung buhay ko na mahirap? Maliit pa yung mga anak ko, mahirap na yung buhay ko. Ngayon, may apo na ako, mahirap pa rin buhay ko. Tapos, yung ending, iniwan ako, pinagpalit ako sa babae. Diba? Yung tatay ng mga anak ko. Na gustong-gusto naman ng pamilya nila. Ganun lang yan. Ayaw sa'yo, di ba? Diba? Sige po, na-share ko lang yan. Thank you, kay Jen. Nawala na yata si kay Jen, di ba? Ilang po. Ano po yung lesson sa nangyari?
Dun sa, ano yung leksyon na nangyayari sa Davao ngayon? Marami. Tatanungin kita, may time ka ba? May vacant time ka ba o free time? Silipin mo sila sa YouTube o sa Facebook. KOJC. Panunugod ng PNP. Yun lang. KOJC. Panunugod ng PNP. Sana may time ka. Alamin mo ano yung nangyayari sa kanila. Tapos, tatanungin uli kita nito. Kung ikaw yung nasa lugar nila, sino ang hahanapin mo? Sino ang tatawagin mo? Diba? Maririnig mo sila, kumakanta sila ng papuri, nagpe-pray sila. Tapos patuloy ang karahasan. Hanggang sa marami ang namatay. Sino ang tatawagin mo? Sige po, nakakalungkot, diba? Malungkot. Yung totoong buhay, yung journey ng buhay, malungkot. Napakalungkot. Ito po si Caregiver Nana. Nagsasabing, manood kayo. Mag-observe kayo. Malapit na po ang halalan. Malapit na ang eleksyon. Mamimili ka. Choose wisely. Pagganahin natin ang ating isip. Huwag yung sabi nila, gusto nila, tapos gugustuhin mo. God bless po sa ating lahat. Loves ko kayo.